naman importante kung saan ka nanggaling eh. Ang importante kung saan ka pupunta. Hindi na kami alis ng mga bata. Balit daw si Nina, tanggap ko na ang ibang anak mo. Eh, di mo naman kailangan tanggapin si Nina eh. Sa akin lang sana. Huwag mo naman siyang awayin. Abel, ako ang nasaktan. Kaya ako ang magde-decide kung paano ko tatatuhin si Nina. Huwag mo akong didiktahan. Karen! Hindi na ako pwedeng sumama sa'yo kasi nagiging bad girl ako. Fine! Kilala ko po kung sino yung may kodigo. Tumawag ang teacher mo sa akin. Nakitaan ka na naglabas ng kodigo. Hindi po sa akin yun, Lo. Kay Nina. Si Karen. Siya yung gumagawa niyan, hindi ako. Sabi ni Karen, ikaw raw nagre-rebelde. Ayoko na, Karen. I don't wanna be your friend anymore. I hate liars the most. Kung simpleng pagkakamali, kaya mong gawin. Mas kaya mong gumawa ng mas malaking pagkakamali. Nagtiwala ako sa inyo ni Karen, pero sinira niya yun. Ayoko muna maging kaibigan si Karen. Ipayong niyo po sa anak niyo. Naku, maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Ay, nako, hindi ako makapaniwalang kayang gawin ni Karen yon, ha? At sinisipan niya si Nina. Naintindihan ko naman si Karen eh. Natakot lang yung bata. Maski na, masama pa rin yung magsinungaling. Eh kaya nga daw yahabol niya yung pagsasabi ng totoo. Kaso hindi siya umabot. Nahuli ko kaagad. Pero pinagsabihan ko naman. Okay na, wala nang problema. Naintindihan naman niya ako eh. Naku, ikaw talaga. Pagdating kay Karen, halatang paborito mo. Pero dapat hindi sila mag-away ni Dina sa ginawa niya. Alam mo, ayoko nag-away yung mga apo natin eh. Tagal na yan eh. 10 buwan na ata yan. O nga eh. Hindi ako makalampas sa ano? Sa Level ano yan? level 2. Ay! Anak, bakit ka nagpaulan? Nasaan ang payong mo? Eh kasi meron pong mag-ina kanina doon. Tapos wala silang payong, eh yung anak niya nababasa. Kaya naawa ako, binigay ko na yung payong. Hayaan mo anak, bukas na bukas din, ibibili kita ng 3 payong. Kaya kahit na may masalubong ka na naawa ka ulit, eh meron ka ng extra payong. Ay naku, talagang kagulan na ngayon, oo. Naks talaga, ang papa ko talaga, ang bait-bait. Pati ang mama ko. Siguro masarap po ni anak, no? Siyempre naman, masarap yung maging nanay. Masarap yung meron kang inaalagahang anak. Ay, naku, magpalit ka na ng damit. At baka magkasakit ka niyan. Ito anak, ipakit mo ito para hindi ka malamigan. Sige po. Sige, basang-basa ka eh. Ay, siya. Bakit ka kumakain ng ice cream? Lamig-lamig sa labas, ah. It's raining outside. Para mas lalo akong mamanhid sa lamig. Karen, may problema ka ba? Galit sa akin si Nina eh. Kasi nagsinungaling ako. Takot lang naman kasi ako eh. Baka mapalayas ako dito ni Lolo. Karen, hindi gagawin ni Lolo yun. Mahal ka nun. Eh, hindi niya naman ako apo eh. Si Nina. Kaya natural. Mas mahal niya yun kesa sa akin. Swerte nga niya eh. Kasi siya, may pamilya siya.
may Mami Maggie, may Daddy. Sorry. Hindi, Karen, okay lang. It's not Nina's fault. Ayoko na rin manisi ng iba eh. Kaming tatlo. Ako, si Carla, si Nina. I'm sure we're all hurting. Kaya, no use para magsisihan eh. Alam mo, kahit sobrang laki ng problema ng pamilya mo ngayon, naiingit pa rin ako sa'yo. Bakit naman? Gusto mo rin ba magkaroon ng kapatid sa labas? Kasi, alam ko pala biro ako. Puro pagpapatawa lang yung alam ko. Pero pag mag-isa lang ako, hindi ko makuhang mapatawin sarili ko. Role ni Inay yan eh. Kaso wala na siya. Kaya mag-isa na lang ako. Ayun. May pamilya. May nanay. May tatay. May kapatid. Kaya sa loob, kaya sa labas, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang yung may makasama ako. Yung may magpapatawa sa akin. Kahit isa lang. Wala eh. Karen, I'm sure makakahanap ka rin ng kasama mo. I'm sure balang araw, makakasama mo yung totoong pamilya mo. Sana na. Para kahit pa paano, hindi ko maramdamang sampid lang ako. Kalat. Ayun. Naku, wala na yata dito si Suzy. Ay, magre-renta ba kayo? Naku, sorry, wala akong bakante ngayon eh. Ay, hindi po. Kaibigan po kami ni Suzy. Nandito pa po ba siya? Ay, ako nga po pala si Melba. Melba? Ang sabi ni Suzy, matagal ka na raw patay. Naku naman, chismis lang yun. Kita niyo namang sumasabog itong kagandahan ko. Mukha ba naman akong multo? Oo nga. Uy ka nga. Teka lang. Bakit niyo ba hinahanap si Suzy? Matagal na kasi siyang umalis dito. At saka ang isa pa... Teka, hindi niyo alam? Patay na si Suzy. At ang tumira sa kanya, yung dati niyang asawa, yung kinakasama niya. Ano ho? Patay na si Aling Suzy? Nasaan ho yung kadyo? Ititigot na rin. Pareho na silang tigok. Teka. Siguro ikaw ang nanay ni Karen, no? Ano sa tingin mo? Nasaan na kaya yung mga nanay at tatay natin? Bakit mo naman biglang naisip yan, Karen? Kagabi ko pa nga sila iniisip eh. Kasi siguro naman hindi tayo galing sa itlog, di ba? Sigurado namang meron tayong mga tunay na mga magulang. Alam mo, Karen, matagal ko nang alam na ampon ako. Pero kahit minsan hindi ko ginustong hanapin yung tunay kong magulang. Kasi mabait naman sa akin si Nanay Naida eh. Ako rin naman. Ngayon ko lang naman ito naisip kasi nga wala na yung nanay ko. Ikaw din, wala na rin yung Nanay Naida mo, di ba?
kung hanapin kaya natin sila. Karen? Sinong Karen? Si Karen. Si Karen, yung dalaginding na inampo ni Susie. Eh, hindi naman nag-asawa yun eh. Hindi rin naman nagkaanak. Teka, kung hindi ikaw ang nanay ni Karen, siguro ikaw ano? Ikaw ang nanay ni Karen. Ay, hindi po ako ang nanay ni Karen. Yung kaibigan po namin sa Safe Heaven, yun po ang tunay na nanay ni Karen. Teka ha, naguguluhan ako eh. Eh, paano napunta tong batang ito kay Susie? Sige, Karen. Para magkaroon ulit tayo ng nanay. Mabuti naman naisip nyo na yan, Pokpok Jr. at Daing Girl. Well, since nandito na yung totoong Ana Karenina, maghanap-hanap na dapat kayo ng lugar na mapupuntahan nyo kapag napalayas kayo dito. Kasi wala na kayong lugar dito. At nasisiguro ko sa inyong dalawa na palalayasin din kayo ni Nina dito. Ganito kasi yon, Aling Tasing. Yung nanay ni Karen, binigay kay Rochelle, si Baby Karen. Ngayon itong si Rochelle, binigay naman sa akin si Baby Karen. Tapos, paalis ako ng Japan, binigay ko ngayon si Baby Karen kay Susie. Ang gulo ninyo. Kayo naman pala may kasalanan eh. Nagtatambling-tambling yung bata, pinamigay nyo naman pala kasi. Kaya naman pala naging kawawa. Kaya nga ako andito dahil hinahanap ko po si Karen. Kung wala naman si Aling Susie, nasan mo ngayon si Karen? Ay, wala rin siya dito. Nasa mansyon. Doon sa Pamilya Monteclaro. Oo, doon sa Pamilya Monteclaro. Bili na kayo dyan. Bili na kayo ng bagoong. Murang-mura lang. Bili na. Uy, Suki, bili ka na ng bagoong, Meron na ako. Meron ka na? Ano ka bumili? Bili na kayo dyan. Bili na ng bagoong. Bili na. Uy, ate. Bili ka na ng bagoong, Murang-mura lang. Magkano isa? 20 lang, 20 lang. Makabili isa. Dalawa na tayo. Ganuhin ka na. Isa lang. Hindi isa. Ano nga yan? Kano ba yan? 50? Kano yan? 30. Ayan. Bili na. Bili na kayo ng bagoong dyan. Bili na. Bili na kayo, te. Murang-mura lang galing Pangasinan, te, Naku, pasensya ka na ha. Hindi ako bibili. Ay? Meron kasi akong hinahanap na tao. Ang sabi sa akin ng mga taga-looban, kilala mo daw si Naida? Ano pong meron kay Aling Naida? Kasi, meron kasi akong binigay na sanggol sa kanya dati. Nung nagkasunog. Gusto ko lang malaman kung nasan yung bata. Bakit? May problema ba? Kayo po ba yung nanay po ni Ana? Ana? Ana ba yung pangalan ng ampon ni Naida? Opo, pero kayo po ba yung nanay ni Ana? Hindi. Hindi ako. Yung kaibigan ko sa Safe Haven. Nandun kasi ako nung nanganak siya eh. Nasaan na si Naida at saka si Ana? Ayun po, si Aling Naida po andun na sa Bicol, tapos si Ana naman po nandun na po siya sa mansyon ng mga Monteclaro. Pwede mo ba akong samahan doon? Gusto ko lang kausapin si Ana. Bakit po? Ano po sasabihin niyo kay Ana? Alam niyo po ba kung nasaan yung nanay niya? Hindi. Pero samahan mo naman ako doon, no? Sige na. Kailangan ko lang makita at makausap si Ana. Sa mansyon ng Monteclaro? Kailangan natin pumunta doon. Ay, Aling Tasing, alam niyo ba yung papunta doon? Saka may contact po ba kayo doon? Siyempre, hindi, no? Mukha ba akong directory? Alam nyo, mabuti pa kumuha kayo ng mapa. Yun ang tanungin nyo. Naku, hinihilo nyo ako. Kainis kayo. Dani, dalihan mo yung tubig. Ito na. Shiny, kung hindi pa bumaba ang kanyang lagnat, dalhin na natin siya sa ospital. Oo, Diyos ko. Kawawa naman ang anak ko.
yung sinasabi niya? Ano sinasabi ng anak mo? Ewan, di ko nga maintindihan. Anak Karenina. Anak Karenina, di ba yun yung pamagat ng librong binabasa niya? Ha? Bakit naman niya babanggitin ngayon yun? Ano bang meron sa librong yun? Anak Karenina. Anak Karenina. Sa tingin mo, Karen, totoo kayang sinabi ni Carla? Paalisin kaya tayo dito sa mansyon? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kaya nga dapat bago pa mangyari yun, mahanap na natin yung mga magulang natin. Saan naman natin sila hahanapin? Kung manawagan tayo sa TV? Pwede rin. Kung bumalik kaya tayo ng safe haven. Ay, oo, pwede. Ang talino mo dyan. Karen, Ana, totoo ba narinig ko hahanapin yung mga magulang niyo? Opo, Lola. Bakit ayaw niyo bang makasama kami dito sa bahay? Hindi naman po sa ganun, Lola. Naiinggit lang po kasi kami kay Nina. Kaya gusto rin po naming hanapin yung tunay naming magulang. Dahil ngayon nakita niyo na po yung tunay niyong apo, wala na po kami lugar dito. Karen naman, alam mo that's not true. Ngayon po masasabi niyo pa yan. Pero kapag nakita na po si Mami Maggie, unti-unti na po kami medyo pera dito. Kaya bago pa po mangyari yun, gusto na po namin makita yung mga magulang namin. Nakakayo. Anak Karenina. Ang ganda naman ng baby mo. Thank you. Pakal ka naman ako. Cute. Baby. Ako din. Ano nga palang pangalan? Pinakalat ko sa paboritong libro ni Mami. Anak Karenina. Nay, Kumusta ka na? Shani? Kumusta pakiramdam mo, anak? okay lang po ako. Kaso, nanaginip po ako na may anak daw po ako. Paano mangyayari yun? Dalaga ka pa. Anak, hindi namin naalala na nagkaroon ko ng nobyo. Pero napanaginipan ko po kasi na meron po akong buhat-buhat na magandang baby. Anak, panaginip lang yon. Alam mo, mahilig maglaro isipan natin kapag nananaginip tayo. Oo nga naman. Malay mo naman, baka naman ipinahawak lang sa iyo yung sanggol na yon. At hindi naman pala sa iyo ang batang yon. Siguro nga po, Tay. Pero akala ko po talaga, lahat totoo na talaga. $2,000. Ilan sa'yo? 2,000 din tong sa akin. Tapos meron pa akong mga barya. Ang galing! Bukod dun sa 4,000 natin, meron pa tayong mga barya. Siguro naman pwede na itong pang-down payment dun sa investigador natin. Siguro. Hindi naman siguro mahal magpahanap ng tao eh. Karen, excited na ako mahanap yung mga nanay natin. Oo nga eh. Pag nangyari yon, hindi lang si Ninang may nanay at pamilya. Pati tayo magkakaroon na rin. Pero Karen, sana si Mami Maggie na lang yung nanay ko. Para lola ko pa rin si Lola Carmela. Tapos, bahagi pa rin ako ng pamilyang to. Ana, take na si Mami Maggie. Kay Nina na siya. Kahit naman masungit yung isang yun, ayoko siyang agawan ng nanay. Sa bagay. Alam mo, daya nga eh. Kasi si Nina yung napalaki ng maayos.
nakapag-aral, maliwalas yung buhay. Tapos bandang huli, siya pa rin yung tunay na apo, yung tunay na Monteclaro. Pero Karen, minahal naman tayo ng mga naging nanay natin eh. Oo nga. Doon tayo lumamang kay Nina. Kaya hayaan na natin na ang tunay na anak ni Mami Maggie ay si Nina. Malay mo, mas okay yung mga nanay natin, di ba? Sana kasing bait siya ni Mami Maggie. Sir Nan, hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Karen at Ana. Kahit sinabi kong welcome sila dito gusto pa rin nilang hanapin ang mga magulang nila. Come on, Carmela. Pero anong magagawa natin? We can be selfish to the kids. Kailangan nilang totoong pamilya, ng totoong mga nanay. Alam mo, gusto kong hilingin na hindi na nila mahanap ang nanay nila para hindi na sila umalis dito, para dito na lang sila. Pero alam ko mali yun Carmela, masakit man, pero kailangan natin tanggapin na hindi natin sila mga apo. Meron silang mga pamilya na mas makapagbibigay sa kanila ng pagmamahal. And the best we could do is to support them. At sana, mabuti yung totoo nilang pamilya para maging masaya sila sa piling ng iba. Kumusta na ang lagnat ni Alice? Buwaba na. Natutulog na siya ngayon. Danny, talaga kayang may anak si Alice? Sa tingin mo, meron siya talaga? Kasi kanina, bigla akong nakonsyensya. Dahil pinaniwala natin siya na siya ang anak natin. Ninakawan natin ng isang bata na lumaking mayroong isang ina. Shiny, hindi natin inagaw si Alice. Ibinigay ng Diyos sa atin. Kapalit ng nawala nating anak. Pero Danny, inarugan natin si Alice. Inalagaan. Binigyan natin siya ng buhay. Para siya mabuhay ng matiwasay. Gusto ko bang mawala sa atin si Alice? Gusto ko bang mawala ng anak? hindi. Ayokong mawala sa atin ang anak natin. Kaya nga, kahit may isang bahagi sa akin na nagsasabing mali ang ginagawa natin, pinagdarasal ko pa rin na sana wag nang bumalik ang alaala niya para hindi na siya umalis. Dahil mahal na mahal ko siya. Ayoko nang mawala ulit sa atin si Alice. So, saan tayo after? Ikaw, kung saan mo gusto pumunta? Why do you always make me decide ba? Eh, di ba, ang gentleman naman yun kasi dapat meron ka rin plano for me. Ako ba? Gusto lang talaga kitang sundin. At saka, ganun talaga ako magmahal ng babae. Angel? Paniwalang-paniwala siya sa'yo, no? Alam mo, tanga talaga yung Carla na yan. Tanga pala, ah. Sino ngayon ang tanga sa atin? Nabisto ko na kayong dalawa. Kung ikaw yung totoong apo ni na Lolo, ibig sabihin nun, magpinsan tayo. Ayaw mo ba ka maging pinsan? Ali, sigurado ka ba talaga na ito yung lugar sa panaginip mo? Sa totoong buhay pala, meron talagang safe haven. Ito na yung lugar, Ana. Dito tayo pinanganak. Oh, Alice, bakit? Anong problema?
Anong ginawa mo kay Angel? Anong kasalanan mo sa kanya? Saan mo siya nakita at saan siya nakatira? Babalik na ako ng probinsya. Kailangan ko ng perang ipinangako mo sa amin ni Itay. Ikaw muna ang magbayad sa akin! Tama na yan, Ruth!